fats, or fried, mahilig sa street foods, and so on. Okay? So, yan. Okay, so ang napaka-importante po, tandaan ninyo, yung pinaka-common dun sa dalawa, yung tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Pag po sinabing non-alcoholic fatty liver disease, ito po ang pinaka-common bakit po nagkakaroon ng problema sa liver natin or sa atay natin. So, ibig pong sabihin, common po yan sa mga taong obese or overweight. Sensya po kung may natatamaan tayo. Or, dun po sa mga pasyente o mga tao po may sedentary lifestyle. Hindi nag-exercise, kain na kain, tapos matutulog, or uupo na lang sa sofa, or uupo na lang. So, yun po yan. Okay? So, isipin po ninyo na hindi lang po sa pag-iinom ng maraming alak, okay, or mga alcoholic beverages, pero nakukuha po mostly po mga pasyenteng merong fatty liver ay nakukuha po nila sa mga kinakain na overweight or obese o sedentary lifestyle, at yung mga tao po mahilig sa mga processed food or diet na yung po maproseso na pagkain. Ano po yung mga processed meat? Alam nyo naman po siguro yung mga processed meat, di ba? Pagkaya po na. Well, sa Pampanga, marami. Tosino, pizza, hotdog, salami. Kung ano po yung mga proseso na pagkain. So, ayan, marami po sa atin na gustong kainin yan. Yung mga highly processed na pagkain. Mahilig tayong kumain ng hamburger. Diba? Mahilig tayong kumain ng mga sausages, mga sandwiches, processed. Okay? Kaya po yung mga mothers na nanonood sa atin po ngayon, please, kung may mga anak po kayo, mga anak ninyo, please try nyo na po imulat ang kanilang mga pag-iisip kung ano po ang pwede nilang makuha na sakit pag po sila ay lumaki na o tumanda na. So, be careful because of fatty liver. Ayan, sabi niyo, viewer po natin dito si Ate O. Tatay ko po, stage 3 cirrhosis na yun. Okay? So, ayan yung mga comments ng mga viewers natin. Tapos, meron din dito, thank God, wala akong fatty liver, doc, noong nagpa-blood test ako. Actually po, kung may fatty liver at na-detect po kaagad na may fatty liver kung kayo, mali-reverse po kaagad yan kung tayo lang po ay sumusunod sa doktor natin at nagpatingin po kayo mas maaga. Kasi minsan may mga pasyente po na late na masyado, pagpapatingin marami na po problema sa liver nila. At least kung ma-identify po kaagad na may fatty liver po kayo, at least masasabihan po kayo ng doktor kung ano po ang best na gagawin ninyo, ano po pagkain ng bawal, ano po yung pagkain na pwedeng kainin. Okay? So maaaring nagtataka po yung mga ibang kababayan natin dahil po dun sa previous episode ko na liver failure, panoorin nyo po yun kasi medyo detalye po yun, yung mga sintomas, etc. Medyo advanced na po ito kasi nasa pagkain na po tayo. Kung na-miss nyo po yung episode na liver failure, you can go back and check po yung ating YouTube channel or Facebook yata na meron po tayong episode na ginawa all about liver failure. Okay? As we move forward po, sabi ko, yung mga kababayan natin dyan na medyo overweight, mag-isip-isip po, yung mga sedentary ang lifestyle nila na hindi nag-exercise o yung mahilig po ng highly processed na pagkain. Maaari po, magpatingin po muna kayo, magpa-test kayo, kasi po nasa blood test po yan. Nakikita po kaagad yan na minsan wala kang sintomas, wala kang nararamdaman, tapos makikita sa blood test na nagsisimula na may fatty liver ka. Tumataas po yung liver function test. Meron po mga enzymes doon, mga SGPT, kung ano-ano mga enzymes ang tumataas. Pag po tumataas yun, sinasabihan ng doktor ang pasyente o ito tumataas ang liver enzyme mo, dapat within 3 months or ganito, hindi po yung mga diet mo, i-observe natin ito. Okay? Lalo na po kung ang mga pasyente ay mahilig uminom ng mga gamot or mahilig po yung wala silang pakundangan sa kanilang diet. So, ayun po So,
yung pong liver function test, napaka-importante. Okay. So, napaka-importante po ng diet. Okay? Dahil po, ang diet, nandyan po lahat pumapasok. Hindi ka magiging overweight minsan kung tama ang diet mo, kung tama ang kinakain mo, tama ang mga nutrients na pumapasok sa katawan mo, and then yung tama ang quantity ng pagkain na kinakain mo at healthy or nutritious na pagkain. Yan. So ano po ang nangyayari ngayon? Dahil po sa sobra nating pagkain, tayo po ay lumalaki. Kung tayo po ay lumalaki dahil po sa sobrang carbs ang kinakain natin, ang carbs, tapos nagkakaroon po tayo ng insulin resistance. So tendency, yung liver natin maaapektuhan. Magiging fatty siya, lalaki yung liver natin. So ganun po yung nangyayari. So napaka-importante po ng diet, mga kababayan. So para po sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, ang diet for fatty liver disease, nasa 4 na kategorya lang yan. Okay? Tandaan niyo po, 4 na kategorya ang importante. Nakakainin po natin, na part sana ng diet natin. Ano po ang una? Marami pong fruits, marami pong vegetables na pwedeng kainin. Nasabihin na naman ng mga viewers natin, ay, Dok, hindi po ako kumakain ng fruits. Ayaw po ng vegetables. Nasa iyo po yan. Okay? But alam naman natin that the fruits and vegetables, marami pong naitutulot na mabuti sa katawan natin yan. Pangalawa, yung tinatawag na high fiber plant like legumes and whole grains. Yan, yung mga fiber na halaman, marami din dyan. Okay? And then the third one would be, ay ito medyo guilty tayong lahat dito, di ba? Marami po sa atin na laging nag-aasukal. Yan, nag-a-add po ng asukal, nag-a-add ng salt, pag kumakain, na-trans fat ang kinakain natin, or mga refined carbohydrates, or mga saturated fat ang kinakain natin. So dapat, bawasan natin yun. Minimize po yung paglagay natin ng sugar, lalo na kung nagkakape po kayo, tapos lagay kayo ng sugar, or naglalagay po kayo ng asin, tama na yung timpla, magsasawsawan ka pa, o magdadagdag pa, medyo tumaas na yung timpla, kung panlasa po. Okay? Tapos tignan nyo din po, pag bibili kayo ng mga chichirya, for example, or mga kakanin, tignan nyo po yung nutritional sa labas, sa likod ng pakete. Kasi minsan po, yung trans fat po nila mataas. Okay, tapos refined carbohydrate, saturated fat, at no alcohol. Okay, no alcohol dapat. Okay? So ngayon po, titignan natin kung ano po mga pagkain na ito. Okay? So I made some research po para po, ano itong mga common na pagkain na pwede natin kainin, inumin, para po ay mabigyan natin ng magandang kalusugan yung liver natin. Okay? Baka sabihin natin ay liver lang yan. Bayaan natin marami pong nagkakaroon ng problem sa liver cirrhosis. At sometimes sa patient po, masaya sa mga hepatitis, etc. Minsan po nakakahawa that there is such thing as liver cancer. So, ingat po. Okay? At favorable organ po yan ng mga may cancer. Okay? Ang liver. Okay? Lagi po dyan nagkakaroon din ng cancer. Lalo na po kung ang cancer ay kumakalat sa ibang parte ng katawan. Liver po lagi ang pinupuntahan ng mga cancer cells. So, pag-ingatan din natin ang liver. Okay? Ang liver natin. Okay, moving forward. Okay, the first one. Alam niyo po ba na ang pag-inom ng kape ay nakakatulong? Okay? Sa mga previous discussion natin, binanggit ko po na ang kape, pag sobra-sobra ang kape, ay maaari mag-lead ng palpitation. Sometimes ang kape pwede rin mag-lead ng ulceration. Depende po sa quantity or sa pag-inom niyo po ng kape. Some research have shown na yung caffeine, okay, doon sa coffee, ay nakakatulong po sa ating liver. Okay, because pinagawa po na yung liver enzyme natin. Yung binabanggit natin kanina na sitaasan yung mga liver enzyme, ang pag-inom po ng kape ay nakakatulong. Okay? So kaso lang po, always drink yung coffee po in moderate.
naman po, in everyday nyo po ang kape at maaari po magkaroon kayo ng gastritis or itong sakit po ng dahil sa kape or maaaring hindi po kayo makatulog. Okay, wag naman po ninyong gawing tubig ang kape. Okay? But at least, nice to know that coffee can lower yung abnormal liver enzyme din. Okay? So, yung kung mahilig sa kape sa inyo, at least may benefit ang kape kahit pa paano sa ating discussion ngayon. Ang second one, 成日要發電髮，頭皮好傷㗎。報告話頭皮老得快過肌膚6倍啊嘛，第一最有嗰樣啦。新升級日本50位養潤肉白精華素，蘊含全身附著喺日本專利成分，仲有50種珍貴養分。14日飆到頭髮變粗，新髮生得咁快，仲係清爽無油㗎。頭皮頭髮健康，要咩髮型都得啦。豐盈秀髮由頭皮出發，50位98%髮型師推薦肉髮產品。 rolling, action!好，我哋下一場。喂，老公，我話咗少少啊。OK 喎，人係要有夢想嘅，有夢想都要有本錢先實現到㗎。係咪？最近後生就係我本錢，你仲後生？本錢係可以自己部署。究竟下場 ready 啦？有恒生最升峰人壽保險計劃，就有自主未來嘅本錢。投保第25個月開始，月月有糧出。重點係分量會隨年期遞增，俾到你增長型被動收入，幫你抗埋通脹，有本錢去過理想生活。哇！我終於可以做個有收入嘅 full-time mom，唔會 miss 咗我女嘅成長。咁我就唔怕手邊留力啦，留多份家用俾你，仲可以完成我自己嘅人生 checklist。我係人壽保障，第時有聽仲可以留俾女女添啊！有本錢未落。 Ang second one ay yung pagkain natin ng mga gulay, mga green na gulay, kagaya po ng broccoli. Hindi ko ba broccoli? Joke siya. Yung po mahilig sa broccoli, mahilig po sa spinach, mahilig po sa beans sprout, okay? Mahilig po sa kale. So, ayan po, ito hindi naman po kamahalan ng mga gulay na ito. Ito po ay nakakatulong sa ating liver because ito po mga prevent yung fat. So, kung kumakain tayo ng mga matikang pagkain, this vegetables, yung nakikita po ninyo sa screen ninyo, ay nakakatulong po para hindi mag-accumulate ng sobrang taba, mantika sa loob ng katawan natin. So research din yan. Pwede naman din natin i-incorporate yung gulay na yan sa everyday na niluluto natin. Masarap ang kale, masarap ang broccoli, masarap ang spinach. Diba? Ayan, mga kababayan natin. Sabi, 3 times daw yung nagkakape. Okay, mag-ingat din po sa sobra kasi lagi po sinasabi po, hindi po dahil sa dinidiscuss natin, ito yung pagkain na makakatulong po para mag-healthy ang liver natin. Huwag naman natin i-abuse because may mga bagay po na papakita ko dito na pag in-abuse mo, may problema din. Diba? Kagaya po ng broccoli, huwag naman po natin dalas-dalasan ng pagkain ng broccoli because ang broccoli po ay pwede mag-produce din ng gas sa tiyan natin. Yung iba kasi broccoli, cauliflower, kinakabagan po because of the broccoli. So again, in moderation. I'm trying to say here na ito po ay makakatulong po para sa ating healthy liver. O yan, mahilig daw sila sa kale, sa broccoli, mahilig sila sa Brussels sprout. Okay? Naman nasabi ko na beans sprout, yan ay nasabi ko kanina. Oo, Brussels sprout. Ayan. So yun po yung mga pwede po natin i-incorporate sa mga kinakain po natin. Okay? So, ayan, sabi ni Miss Abe, yes, Dok, yan din po, advice ng doktor sa tatay mo, dapat more green vegetables at fruits. Sa mga pasyente natin, may liver cirrhosis, liver problems, so at least dalawa na po yung alam ninyo. Pagkain na maraming green na gulay, broccoli, kale, spinach, at saka Brussels sprout, at saka po pag-inom ng kape. Okay? Number 3, tofu. O yan. Ang tofu
enzymes natin, yung sa cholesterol natin, para po hindi tumaas ang ating LDL o yung bad cholesterol sa katawan natin at makatulong ma-regulate yung HDL o yung good cholesterol natin. Yan, marami sa mga viewers natin ang mahilig sa tofu. Okay, dito sa Hong Kong, madaming tofu. So, ayan, so pwede natin anuhin yan kasi tofu rich in protein. Okay? Number 3. So, ang dami nyo na po nga pwedeng isama sa ating mga pagkain ngayon. Okay? So, yung iba, ayaw nila ng kape. Hindi naman po natin ibig sabihin na kailangan nyo pong kainin lahat ito kasi may mga pasyente na ayaw nila ito. O kung ano po ang applicable sa inyo, yan po pwede nyo kainin. Konti-konti. Huwag naman po natin na breakfast, lunch, dinner, puro po kayo tofu. Or puro kayo kape. Morning, lunch, dinner, puro kayo coffee. Hindi makakasama din po sa inyo. Okay? Next one, we have ayan, mga isda. Okay, mga isda. Because yung mga isda, makakatulong naman po yan sa inflammation. Kung namamaga po yung atay natin, ang mga isda, kakain po tayo ng salmon, tuna, actually mga sardinas. Okay, pwede po yan. Tayo dito po ay makakatulong din sa magiging healthy ng ating liver. Because this fish, kung mga isda ito, they are rich in omega-3 fatty acid. Alam naman po natin kung ano ang naitutulot kung tayo po ay kumakain ng mga pagkain rich in omega-3 fatty acid. Because yung omega-3 fatty acid, it can improve ang health natin. Plus, it can also protect us from heart diseases. Kasi marami po mga study na yung pagkain ng mga isdang ito, salmon, tuna, sardines, ay nakakatulong po sa pag-regulate sa liver natin ng inflammation. 就算法師重新美，革命性新星級級洗護法系列，含美容級修護成分強大，配合果原生蛋白修護技術，注入1萬億修護分子，10倍強韌法師，將全新洗護法系列。會像18，想像80，會80，我係陳柏宇。唔使。奇葩嚟㗎。都話其實係好 great 㗎啦。第二係一樣應該要最 emphasize 嘅咯，喺唱歌嘅。你有冇聽過人哋用純感情去唱歌？即係零技巧，但係佢好感情嘅。有嘅，我佢一路唱，但係喊到豬頭啦啦嘴咁樣。但係人咧就唔夠歌。點睇呢個？我覺得喺呢個行業裏邊夠耐，就始終都會變成一個溝通。我其實好陳詞，我一路都。因為我目標唔係要紅啊嘛，即係由始至終做歌手個心態係究竟我而家夠唔夠紅？唔識我啦，跟住係會俾啲人嘅困擾咯。咁我都係唔做㗎，係咪先？你好，都好似好大力咁樣喎。唔係啦，即係你做 gym 啊嘛，而家全世界好似做 gym 唔一定咁大力嘅，但係大隻好多㗎，係咪？起碼都年幾咯，做翻幾耐做 gym？其實我一路都有做㗎，但係就可能啲唔同啲咯。但係呢排真係停咗排，我之前都2年幾前我停嘅時候，即係我做翻成3年都有落。因為上次係應該有做緊。係啦，係冇咁大嚿，冇咁大嚿啦，冇咁大嚿。而家係一路做，佢日子有功咯。即係特登想inflammation, tsaka po yung fat level niyan. Okay? Hindi po totoo yung sinasabi na kasi mamantika daw yung isdang salmon o yung ibang isda na nakikita po ninyo sa picture. Healthy po na taba yun. Hindi po yun yung taba na kagaya sa pork. So they are good source of
kababayan na naman natin ng favorite yan. So, pwede nyo pong i-incorporate again sa diet. So, once in a week or twice a week, you include salmon or include mackerel or minsan sardines. So, pag masyadong mataas niyan, baka naman uric acid ang kalaban ninyo. So, yun ang sinasabi ko. Too much of everything, nakakatulong sa liver, maaaring pumunta naman doon sa ibang sakit. Okay, like uric acid or kidney problem. So, laging in moderation. Huwag naman everything ganyan siya. Please, Monday, yung sinasabi ko, advice po sa inyo lagi dati, Monday, you can have meatless Monday, Tuesday, fish kayo, Wednesday, ganito naman. So, iba-iba. Okay? Sige, moving forward. Number 5. Yan, number 5 is oatmeal. Because oatmeal, aside from rich in protein, it provides energy, body energy na kailangan ng katawan natin. Okay? At nakakatulong din ang oatmeal, alam naman natin, hindi lang sa liver, also to reduce yung cholesterol sa katawan natin. Okay? Mahilig po ba kayo sa oatmeal? Okay? Kung mga kababayan natin siguro dito sa Hong Kong, yan, madalas mag-oatmeal sila every morning because halos yan ang recommended na diet sa mga pasyenteng merong high blood pressure or mataas po yung cholesterol nila. Okay? Mag-oatmeal tayo every morning. Diyan. Kaso, again, hindi naman masama na naman din kung puro oatmeal na naman. Diba? Lagi pong tandaan, always eat in moderation. Mahirap po na everyday yan po ang kinakain natin. So number 5, which would provide body energy. Yan, tama yung sinasabi ni Ms. Wilma Gutierrez because you could add some fruits. Kung nagsasawa po kayo sa lasa, masyadong flat, okay? Huwag na po kayo mag-add ng sugar. Yung po kasi iba nag-add ng sugar sa oatmeal o yung gagawin yung po milk dapat kung skim milk or low-fat milk. Kasi syempre kung ano yan, yung full cream milk yan, parang ganun din, tataas na naman din ang cholesterol yung ano yan. Lagyan nyo po ng fruits. So, yan, yung banana. So, depende po sa inyo kung ano ang ilalagay nyo dyan. Okay? Then, oatmeal and coffee. Match pa yun. Kahit hindi siya match, sige, nakakatulong din naman sa health natin yun, di ba? Okay, for a healthy liver. Okay? Next one, walnuts. O, ito medyo, ano na tayo, umaangat na yung mga ano natin. Mahilig sa walnuts. Alam naman natin ng nuts, they are rich also in omega-3 fatty acid, which would improve yung liver natin. So, kung mahilig po kayo sa nuts, specifically walnuts, Okay, well, you know, I know about soccer, I know about football. Football. Hey, hurry this up, please. Let's go. You know, hey, who you've got? Listen, bro, I have a team. They're legit. Okay, we're on the way. We're in the car right now. Hey, can you give me 1 second? Hey, where are you? Let's go, photos. Let's go. Okay, let's go. I'm coming. What are you doing? How are you? This whole thing is today. hey, what's the holdup? I need 3, Trinity. I need 3. Easy, man. We actually covered a lot. Patience. Hey, volunteer me in. Let's go. My dream team. Everybody know each other? Okay, buckle up. Here's the deal. We're going to a game 3 no rules. Street rules. Easy. Everybody else locked in? Like with me. Who you play? To open for him. Hey, is everything you know? Again, this local crew, they haven't lost since 1996. We're gonna win. 96. 96. 95. People argue about it. I don't argue. I say 96. 3 kids playing on a patch of concrete between apartment buildings. Isaac, Rudy, and hold on, what's his name? Medyo mahal po yata ang walnuts. But at least, you can afford to buy. Hindi naman po lagi naman yan. Minsan-minsan lang, at least twice a week at kakain ka ng nuts just to improve your healthy liver. Okay? So, sabi natin kanina, omega-3 fatty acid, hindi na po natin sa mga isda. Hindi po yan sa mga nuts, specifically itong walnut. Aside po sa walnut, yung mga flaxseed, flax
flaxseed oil, and also some great leafy vegetables. Diba? So, pwede po kayong mag-incorporate ng walnuts sa inyong diet. Like, for example, you are preparing a salad and soup. Pwede nyo ihalo yung walnuts dyan. Okay? Sabi ng iba, mani na lang do. Yan, kasi maraming walnuts sa amo ko. Okay? Kasi meron po specific. Based sa research ko, siguro tinestahan ko yung iba't ibang klase ng nuts. Specific ang walnuts for liver. Okay? So siguro sa susunod nating episode, let's investigate further ano meron sa walnuts na wala sa pili nuts, wala sa cashew nuts, or sa kung ano mga pop nuts na nandiyan. Diba? But at least, walnut incorporate sa diet. And also, syempre, rich in protein din yan, aside sa omega-3 fatty acid. Oh, my favorite! Yan, favorite na diba? Is avocado. Yung pong mahilig sa alligator pear o yung avocado na sikat sa atin. Did you know that avocado po ay meron din po siyang fat? Okay, one of the healthy ng avocado. However, hindi nila kinakain, akala nila nakakasama sa kalusugan because mamantika siya. Tandaan niyo po, ito po ay flat cholesterol. Okay, hindi po siya kagaya ng cholesterol na makikita ninyo sa mga beef, sa mga pig.